Alam mo ba, Connie, na this year we have more than 500,000 new graduates? Oo nga eh. That's quite a big number, di ba, Peter? And it's projected that the employment situation will be worse pa this time. Alam nyo, karamihan ng mga companies nagle-lay off ng mga workers, di po ba? Kung hindi man lang sila nagle-lay off, nagsuslow down ng pag-hire ng mga bagong empleyado. Kaya kung mahirap sa mga graduates maghanap ng trabaho, can you imagine, Connie, paano yung mga hindi nakagraduate, what chance do they have in finding a job? That's really hard, di ba, Peter? Pero alam nyo, hindi kayo dapat mawala ng pag-asa. Isang kababayan natin na dating katulong ay nagtatamasa ngayon ng kaunlaran sa Cambodia. Panoorin natin kung paano yun nangyari. Ang karinderyang ito ay dinadayo dito sa Phnom Penh tuwing tanghali ng mga Pilipino at mga foreigners, ang Helen's Bakery and Restaurant. Ang may-aring ito ay isa nating kababayan, si Helen Cabatanya. Naku, mamamangha kayo sa kwento ng kanyang buhay. Nakaka-inspire talaga. Tara, kumain na muna tayo. Ate Helen! Hi! Kumusta? Nakain ba kayo? Opo, siya si Helen Cabatanya. Kain kami, Ate Helen. Oh, sige, pasok. Wow! Ang sarap ng niluluto ni Ate Helen. Iba't ibang pagkain para sa iba't ibang panlasa. May Filipino food, American cuisine, German at Italian. Naku, kaya naman pala international ang mga suki ni Ate Helen. Mga Pilipino, Cambodian, may British, Swiss at Amerikano. Great, very good, yeah. Namangha kami sa sipag ni Ate Helen. 2:00 pa lang ng madaling araw ay gumigising na siya para mag-bake ng mga cakes at cookies para sa kanyang bakery. 7:00 ng umaga ay siya mismo ang nagde-deliver sa mga grocery stores ng kanyang mga binibake. Pagbalik niya ay magluluto na siya para sa tanghalian ng mga customer. Ayon kay Ate Helen, sanay na sanay siya sa trabaho dahil bata pa'y namasukan na siya bilang isang katulong. 15 years old pa lang ako, pumasok na ako naging ganun eh. So, hindi kasi ako nakatapos mag-aral dahil mahirap lang ang buhay, kaya ganun. Hindi pinalad sa pag-aasawa si Ate Helen. Maaga itong nakipaghiwalay sa kanyang asawa at tumayong nanay at tatay sa kanyang 3 anak. Lumalaki yung mga anak ko, so nag-decide ako na umalis at mag-apply sa ibang bansa. Taong 1990 nang matanggap si Ate Helen bilang cook sa UNICEF Guest House sa Cambodia. Tatakot ako dahil bakit dito ako napadpad na parang para bang tingin ko para bang may gera pa kasi pagdating namin sa airport, ang dami pang mga sandbags, mga tangke de gera. Tapos pagpasok namin dito sa city, sira-sira yung mga building. Gayunpaman ay ginampanan ni Ate Helen ang pagsisilbi sa UNICEF Guest House. Lalong lumawak ang kaalaman niya sa pagluluto at pagbebake. Pagkaraan ng 5 taon, niyaya si Ate Helen ng kanyang amo na sumama sa susunod niyang assignment sa Laos. Ngunit sa pagkakataong yon, ay nagdesisyon si Ate Helen na magpaiwan na lamang sa Cambodia. Sabi ko kasi, Ma'am, I want to stand my own feet now. I want to be a boss. Natawa siya sa akin. Sabi pa niya, oh really? Okay Helen, you can go on. Sabi pa niya gano'n. Sinuportahan niya ako, iniwan niya lahat ng gamit niya sa kusina, binigay niya sa akin. So yun, nag-start ako. Hanggang ngayon nandyan pa yung oven niya. Dito na nagsimula si Ate Helen ng pagluluto ng mga packed lunches. Maganda naman daw ang naging takbo ng kanyang negosyo hanggang sa natigil ito dahil sa kudeta noong 1997. Iniwan ko lahat, as in wala kaming dala. Yung mga dapat ko koleksyonin sa mga tao, hindi ko na koleksyon. So, zero balance talaga ako. Pagdating ko ng Pilipinas, siguro after 1 week, pinasok ang bahay namin. Niransa kami, tapos walang natira na gamit namin. Kaya naman pagkaraan lamang ng 2 buwan, inutang ni Ate Helen ang kanyang plane ticket para lang makabalik sa Cambodia. So, nung pagbalik ko ng Cambodia, ang pera ko $30. Magawa ko ng tusino, tapat lang gunisa. Yun ang umpisa ko talaga. Hanggang sa may tumulong sa kanyang Cambodian business partner para makapagtayo ng bakery at restaurant. Sa pagdaan ng mga taon, ay asensado na itong si Ate Helen. Bukod sa kanyang restaurant ay malakas din ang kanyang catering business. At alam niyo ba, ang bigas na kanilang sinasaing ay galing sa kanyang 3 ektaryang rice field. At hindi lang yan, ang bakang niluluto niya ay sarili na niyang alaga dahil meron na itong 15 baka.
At para tulungan siya sa negosyo, meron siyang 4 na empleyadong Cambodian. Ang galing! Natupad na ni Ate Helen ang kanyang pangarap na maging isang boss. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 3 anak at ang 2 sa kanila ay kapiling na ni Ate Helen sa Cambodia, pati na ang kanilang mga pamilya. Parehong English teacher sa international school sina Linda at Karen, kaya naman libre ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang lahat ng mga sakripisyo at pagpapagal ni Ate Helen ay nagbunga ng maginhawang buhay para sa kanyang mga anak. Malakas yung faith niya sa Panginoon natin. Kaya siguro isa yun sa nagpapatatag sa kanya, tsaka sa pagiging matapang niya. Nalagpasan niya lahat yung mga problema niya sa buhay. Isa po nagbiburuan kami, Mama, 17 years, kaya kailangan hindi na tayo magkakaiwalay. Masaya ako kasi nga sabi nga ng mga bata, after 17 years kami naghiwalay, kasama na kami. Maiyak ako. Ang sikreto lang dyan, yung tiwala ka kay Lord. Tapos yung sakripisyo mo sa sarili mo, i-focus mo talaga siya. Hindi kayong magsabi na, pag kayong bang mayroong samang laro, kailangan i-focus mo kasi para isa ang direksyon ng buhay mo. Ganun lang ginagawa ko. Wala nang mahihiling pa si Ate Helen dahil para sa kanya, natupad na ang kanyang mga pangarap. Alam mo, I am so blessed by the life of Ate Helen because she made it not in the Philippines but in another country. You can't ask help from no one, no relatives, di ba? No friends. She had to make a lot of sacrifice talaga. And I love what she said, yung focus talaga siya, no? And nagtiwala talaga siya sa Diyos. And you never lose focus of what you want in your life. You know, Connie, someone once said to me, yung talagang totally poor are those that do not dream. Wala silang dream. Iba talaga eh. And we can dream because we have a big God. Meron siyang goal eh. Yes. Diba? Yung She's goal stuck to niya, that. mapag-aral ang mga anak niya, mabigyan ng mabuting kabuhayan. Tingnan mo naman nangyari. Pati mga apo niya, kasali na. Nakakapag-aral sa international schools na walang bayad kasi yung mga magulang nila. And another lesson I love is, she used what little she had. Yung $30, di lang siya nagsabi, Lord, $30 lang, bakit ganito? Paano na to? No, she used what little she had in her hand. And the Lord blessed it. Di ba we have a tendency, Peter, na ganyan na parang, oh, you have this much. Ay, ganito lang. Dapat ka magpasalamat tayo na meron. Oo, na meron. Di ba? So, magpasalamat tayo sa Diyos and stop complaining and grumbling. I'm telling myself that also, not just you guys. Me too. Kasi, you know, most people who are poor and lack of good education, they just wallow in self-pity. They have low esteem and they feel inferior. They remain helpless. Yun ang masama doon. They remain helpless and hopeless. They believe that they will never, ever get out from their impoverished state. But God has a good plan for all of us, as we have seen in the story of Ate Helen. Tama po yan, di ba? May magandang plano ang Diyos para sa atin, para sa inyo, para sa akin, kay Peter, sa lahat sa atin. Sabi nga sa Book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, isa sa mga paborito ko tong verses, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future. So, kailangan isipin natin, may planong maganda ang Panginoon. Kahit ano pang nangyayari sa buhay natin, papunta yun sa maganda kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Hard work and determination may be the ingredients for success. But for Helen, it wasn't complete. She had to trust God completely to give her the strength and the determination to arrive towards that goal. What about you?